Alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo kahit hindi mo siya nakikita. Yung tipong ramdam mo na may mali pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ganito nagsimula ang kwento ko. 21 years old lang ako noon nang unang beses akong makapasok sa isang BPO company sa Cebu. Sa IT Park. Taong 2014. Kasagsagan ng call center era. Kapag call center agent ka dati, parang ibang level agad ang tingin sa'yo ng mga tao. Kaya nung tumigil ako sa college, hindi na ako nagdalawang isip. Kailangan kong tumulong sa pamilya. Gusto kong mabayaran yung mga utang namin. Sabi rin mga kaibigan ko, magaling daw ako mag-English. Mahilig kasi ako magbasa at manood ng Hollywood movies. Kaya siguro na-adapt ko yung way nila ng pagsasalita. So ayun, nag-apply ako at natanggap. Sa totoo lang, hindi ko ni-expect na mag-i-enjoy ako sa training. Oo, mahirap yung tools. Pero manageable naman. Ang pinaka nagustuhan ko, yung mga kasama ko. Ang kukulit nila. Pero, may isa. May isa akong colleague na medyo naiiba. Tahimik siya. Mukhang mas may edad kesa sa amin. Pero halata mong experience na magaling magsalita, confident. At lagi siyang nakatingin sa akin. Minsan nahuhuli ko siya. Minsan, hindi ko siya tinitignan. Pero ramdam ko pa rin yung titig niya. Hindi ko ma-explain. Pero ang weird. Nakikisama naman siya sa iba. Nakipagkwentuhan. Pero pagdating sa akin, may kakaiba. May mga pagkakataon na sobrang uncomfortable na. Pero habang tumatagal, nasanay na rin ako. Nag-uusap na kami. Sabay kumakain, nakikipagbiruan. Akala ko, okay na. Hindi pa pala. Lumipas sa mga buwan at napunta siya sa team namin. Mas naging close kami. Pero syempre, may boundaries pa rin ako. Hanggang sa napansin ko, nagbabago siya. Nagkakaroon na siya ng tampo kapag hindi ako sumasabay sa lunch. Kapag gusto ko mapag-isa, parang nagagalit siya. Minsan, hindi niya ako kinakausap. Parang may something. Parang girlfriend na nagtatampo. Isang beses, kumakain kami ng isang lalaki kong kaibigan. Bigla siyang dumating. Umupo. At nagsabi, kayo kayo na lang palagi magkakasama. May something ba? Napangiti na lang kami. Akala namin biro. Pero yung mga sumusunod niyang mga tanong, hindi na nakakatawa. Below the belt na. Doon ko na-realize, may mali na talaga. Sinimulan ko siyang iwasan, pero lalo lang siya naging intense. Isang shift, bigla niya akong nilapitan. Hinawakan niya yung braso ko. Parang yayakapin niya ako. Nanlamig talaga ako. Dahan-dahan kong inalis yung kamay niya. Pilit ng umiti. Pero hindi siya tumigil. Tinanong niya ako, mag-aaral ka ulit? Iiwan mo na ako? Biro lang dapat yon. Pero hindi ganun yung pakiramdam. May something sa tono niya. Doon na ako kinabahan. Buti na lang, dumating yung kaibigan kong si James. Parang naligtas ako. Simula nun, mas lalo ko na siyang iniwasan. Pero kahit saan kami pumunta, bigla na lang siyang sumusulpot. Sa lunch, sa hallway, kahit saan. Parang palagi siyang nakabantay. Hanggang sa isang Sabado, paalis ako ng bahay para makipagkita sa kaibigan kong si James. Habang naglalakad ako, may nakita akong pamilyar na figure sa malayo. Kinabahan ako. At tama nga ako. Siya yun. Lance! Parang bumagsak yung sikmura ko. Nag-usap kami saglit.
Sinabi niya naghahanap daw siya ng room for rent sa area namin. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o sinusundan niya ako. Gusto ko nang umalis pero hinawakan niya yung balikat ko. Pwede mo ba akong samahan sandali? Doon na ako natakot. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Hanggang sa, Lance! Parang sagot sa dasal ko. Si James. Agad niya akong sinagip. Gumawa siya ng dahilan. Birthday daw ng pinsan niya at kailangan na naming umalis. Hindi na namin siya binigyan ng chance magsalita. Umalis kami kaagad. Sa taxi, doon lang ako nakahinga. Doon ko na sinabi, baka kailangan ko na mag-resign. At sumang-ayon si James. Kasi kahit siya, natatakot na rin. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pagdating ng Lunes, nagpatawag ng urgent meeting. Nandoon ang TL, OM, at lahat ng team leaders. At sinabi nila, may investigation na ginagawa sa isa sa mga empleyado. At pinanood nila sa amin ang CCTV footage. Nanlamig ako sa nakita ko. Siya, si Kuya, nahuli sa kamera, nagnanakaw. Binubuksan ang locker ng iba at kinukuha ang gamit. At doon na rin namin nalaman na lahat ng documents niya, peke. Hindi rin pala tunay na pangalan niya ang gamit niya. At mas malala pa, may kaso siyang sexual harassment sa dati niyang trabaho. Doon na siya nakilala ng mga pulis. Pagkatapos ng meeting, agad kaming lumapit sa TL namin. Sinabi namin lahat yung mga nangyari. Yung paglapit niya sa akin, pati yung nakita ko sa weekend. After that, nag-resign ako. At ganon din si James. Sa sobrang takot, halos 1 buwan akong hindi lumabas ng bahay. Akala ko, tapos na. Pero isang araw, habang kausap ko si James sa phone, may notification akong natanggap. Friend request. At nung tiningnan ko yung pangalan, nanlaki ang mata ko. Si Kuya.